Nako, militar, may ghost project yata. No, ito, napag-alaman po ng Net25 na nasa kabuuang 15 billion pesos ang mga military ghost project. No? Kaya pala handang sabi nito, kaya pala handang magpamartir si Bronner kay BBM dahil ang laki ng confidential funds. Ano na, ipaliwanag ito. Sino ba ang National Defense si Armed Forces ba to? Sino ba? Si Gibo Chodoro. Sir Gibo, pakipaliwanag po ito. No, hindi naman po tayo pinagbibintangan. Pakipaliwanag po ito. No, baka kasi magkaroon naman duda ang taong bayan. Pero natuklasan po ito. Ayan, no? Kaya naman pala handang magpakamatay si Bronner para kay BBM. Yun ang sabi po, no? O ito. Oh, tignan, napag-alaman ng Net25 na ang military pala ng may pala ay may ghost project din na nagpakahalaga ng 15 billion simula 2023 hanggang 2025. Matandaan natin na ilang araw lang nakalipas sa sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner ay hindi sapat ang kanilang budget kaya may balak pa silang mangutang sa mga bangko. Diyos ko po, asa ng budget ng AFP? Ang laki ng budget nila taon-taon. Kaya pala walang pakialam sa mga nangyayari nakawan sa bansa. Kahit putok na ang bilyong-bilyong pondo na ninanakaw ng mga buhaya sa gobyerno na nakapiring pa rin ang mata ng mga kasundaluhan dahil meron din pala silang tinatago kababalagan. Sana maimbestigan ito ng Senate of Philippines kung totoo man ito ng report ng Net25. Ipaalala lang hindi natin sinisisi ang mga militar. Hindi natin alam kung ano ba to. Ito ba insertion? Ito ba inaisingit? O baka may mga infrastruktura naman talaga na ipatayo? Halagang 15 billion. Pero maipaliwalag natin. Kasi sabit dito malamang, hindi natin alam kung saan sabit, si Bronner at si Gibo. Yun ang anala nila. No? Ito. Basahin pa natin. Painggan mo natin itong Net25 para sigurado tayo. Painggan pa natin to. Billion pesos. Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? Tikas, ang tama, mga sundalo Kasi talaga. alam mo, ito paalala ko lang bago magsimula. Napakarami pa talagang ghost project. Tignan mo ito, Net25 Sinasabi ng iba, ito daw ata naglabas ng tungkol doon. Shipin mo na lang taga dyan si Senator Marcoleta. Isipin mo kung ito Net25 nga nakapaglalabas ng mga ganun. What if pa kaya si Senator Marcoleta kung ilagay ulit sa Blue Ribbon? Di ba? Hindi nila ginagawa. Di ba? Mas maraming matutuklasan pag si Senator Rodante Marcoleta. Malamang meron si Senator Rodante Marcoleta na tuklasan na kung sino Big Fish. Nga lang, hindi pwedeng ihayag. Kasi dapat may nasa opisyal. Blue Ribbon, may pagdinig. Hindi ka pwede kasi lumabas magbalita ka sa Net25. Ganto alam ko na kung sino Big Fish, hindi po pwede. Kailangan nasa official ka, may hearing ka, ipapatawag mo yung tao, kita mo yung ginagawa sa hearing, ganun. Di ba? Tinanggal si Marcoleta. Di ba? Neto nila School Bukol at ni Ping Lacson. Di ba? Kaya itong kahalagahan ni Senator Dante Marcoleta. Tuloy natin. Tikas talaga yan. Oo. Project Tikas. TICAS. Pero ang ibig sabihin yan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH to para sa mga mga sundalo natin? Kaya TICAS ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Bronner? Palagay ko alam niya ito. Kasi para sa kanila to ha? Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang Kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, mga barracks o Lahat ng mga nationwide. Oo, lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe na. Lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. Nako. Ibig sabihin, may mga hindi na, oo nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos sa proyekto? Oo nga naman. Pero na-report din ba nilang completed ito? Completed! 15 billion pesos proyekto ng DPWH para sa militar. Completed! Nakakapanginig lalo. Ito, pakinggan mo. Oh. Sabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro, merong 944 projects sa TICAS program. Nationwide, 944. Oo. Okay.
648 nakaabot ng first phase. Ibig sabihin siguro ano lang yan? Yan, siguro poste-poste. Poste-poste. Yung land development siguro. 600 majority 648, di ba? Okay. Pero dineklara completed. Ayun, di ba? O ngayon, Gibo, hindi naman nagbibintang ka, no? Pakipaliwanag naman to, Gibo. No? Sino ba ang chip, ang AFP chip ngayon? Si Bronner, di ba? Tama ba? Hindi ko ipagkakamali. Ipaliwanag po, dapat ito yung mga dapat na isa sa mga iimbestigahan. Hindi ho ba? Kasi billion to eh. Hindi yung Sara lustay kayo. 120 million lang yon, di ba? Ito dapat mahalaga kung saan napunta ito. Kaya 15 billion proyekto ng DPWH para sa militar na diskubre sa pagdinig ng Senado. Di ba? Hindi natin alam ko nakapagpaliwanag dito ang AFP. Pero, paano natin? Pwede ba natin parinig? Meron ba tayo boss niya? Pakinggan natin. Sige nga po, pakinggan niya natin. Sino? Sekretary Gibo? O sa pagdinig ng Senado? Pakinggan natin. This is on the topic of the TCAS projects. Yes, Your Honor. And I'll just flash on the screen. Nakita ko sa budget na merong 3 billion for 2026 for TCAS projects. And then for 2025 is Nako. 4.6 billion. But from 2019 up to now, there are about 944 projects. And then I saw in the last few years, pababa yung completion rate, meaning yung natatapos versus budget. No? Yes, Your Honor. Okay. So, Mr. Secretary, can you discuss with us ano itong TCAS projects? Etong TCAS projects po ay projects na ginagawa ng DPWH para sa Armed Forces of the Philippines. And then nakita ko yung mga projects, mga barracks, Mga ano po, mga maliliit na facilities Nako. in the bases. Maliliit na facilities. Ito, maputol tayo para makasundan natin na. Sa isang bahay po, halimbawa, isang bahay nasa 100 square meter. Alam niyo na kung gaano kalaki yun. Di ba? Parang isang, doble ng CR sa mall. Yung malaki, di ba? May mga cubicle sa mall. Doble nung kalaki nun, marami yan. Ganun ang 100 square meter. Alam mo ba paano magpapagawa nun? Hindi substandard, maganda na. Magkano paggawa nun kung maganda na? Mas matibay pa nga yun eh. Gawa ng mga foreman lang dito eh. Sa mga bahay-bahay lang eh. Alam mo magkano lang yun? Hindi pa kasama lupa. Ha? Wala pang 2 milyon yun. Maganda na yung bahay, may pintura na, full finish na. Kung kasama mo lupa, siguro mga 5 million. O wala pa, mga 4 million lang. Bahay na yun ha. Kung kung billion ng proyekto, mas marami kang may tatayo. Pero kung ito, alam mo, baraksan to, napakalit. Hindi natin alam, dapat may bitrato yan. Di ba? yeah. Yeah, and the completion, as you know, Your Honor, the amounts also were gradually being reduced through the years. And for this year, Your Honor, we propose that this be scrapped already and all the implementations be done by the DND-AFP. Secretary, because I also saw, we asked for some updates from the department. Nakita namin, for example, to slide 114, meron nakasulat construction of multipurpose building, tag as completed, pero mukhang hindi pa siya completed. No? Yes, Your Honor. Construction of multipurpose building sa Pasay, tag as completed rin, pero hindi pa siya completed. So, Yes, sir. Ako, ito na. Ito sinasabi natin. Sinabi yata nito completed, tapos hindi pa pala siya completed. Questionable ito. Diba? Ito sinasabi natin mga kababayan, na kapag ang isang tao o isang iniimbestigahan dyan na personalidad, buti naka-live, buti na record to ng Net25, na i-save. Kagaya nila, paano sa ICI, nagkakaganito. Hindi alam ng taong bayan kung saan siya kukuha ng idea na ano ba talaga nangyayari. Di ho ba? Isang malaking palaisipan sa mga tao yung ginagawa ng ICI ngayon. Di ba? Mas gusto ng tao to. Ito, nahahayag oh. Oh.
Nagsasalita si Gibo, nakikita namin, nagsasalita, nakapagpapaliwanag. Nasa sa amin na lang yun kung maniniwala kami kay Gibo o hindi. Hindi ho ba? Hindi yun nasa ICI. Eh kung talagang sa ICI, hindi makikita yung mga nag-iimbestiga. Hindi rin alam kung ano yung tinatanong. Hindi mo malalaman. O hindi, isa lang duda namin. Isa lang duda namin. Ha? Nagkakalutuan dyan sa loob. Yun lang yun, hindi namin nakikita eh. Honor. I believe ang gumagawa nito DPWH. Yes, Your Honor. Kasi yung pondo ng tickets nasa DPWH. Yes, Your Honor. Pero hindi nila natatapos. Kawawa naman, baka pati mga sundalo, biktima ng mga to ni Tamba. Baka biktima rin to sundalo. Walang alam sa mga sundalo dyan, nakikiano lang yan. Hindi dati alam ha. Kawawa naman, nabibiktima rin sila. Pati health nabiktima na. Mga sundalo nabibiktima. Lahat na taong bayan nabibiktima. Tapos isisikreto nyo ang pag-iimbestiga. Tapos tatawanan nyo si Kiko Barsaga doon, nagra-rally. Ang pinaglalaban naman sa rally, hindi naman sa ikasasama ng bansa eh. Ano ba pinaglalaban ng mga yun? Ha? Panagutin! Eh, paano ba papanagot? Diba? Balik nyo sa Senator Rodante Marcoleta, mapapanagot ang dapat mapanagot. Dapat magkaroon ng rally. Ang rally kung saan, sa akin lang maayos na rally hindi kaguluhan yung ibalik si Senator Marcoleta. Diba? Yung proyekto. Yes, Your Honor. So, sayang naman yung building kasi nandyan na yung building pero hindi nagagamit for the purposes of the department. And ano po, wala pa pong validation kung structurally pwede namin gamitin o hindi. Sir naman, bakit naman yung mga pribado? Alam mo, ako nagpatayo ako ng bahay di ba kayo may mga nagpapatayo ng mga bahay dyan? Sino dito nagpapatayo ng bahay? Mga magulang, sino nagpapatayo ng bahay dito? Di ba pag yun ayos na, wala nang, pag may pera, binigyan natin lahat ng kumpleto bayad, di ba? 6 months lang gawa na yung bahay, pwede nang tirahan. Wala nang mga buti pa nga yun matitirahan ito, magagamit mo ba to? Hindi alam. Naman. Kaya yung remedyo po dyan ay sisiyasatin ho namin na mabuti. Ngayon pala kayo magsisiyasat. Paano pala kayo kung hindi natuklasan to? Mga Mana rin to kay Junior projects na to at Mana nakita kayo Junior Sir, tuwid yung salita nyo, sir, para maintindihan namin. we will report to the committee. Actually, we have already the inventory we are willing to submit, and we will talk with Secretary Dizon what the remediation for this will be, to include filing of appropriate cases against the responsible people. Kawawa naman ang mga kasundaluhan. Kawawa naman ang mga health. Kawawa lahat ng taong bayan. Opo. Maraming building po ng gobyerno na hanggang ngayon ganyan. Dito. Di ba may mga simpleng kalsada na nga lang, di pa maayos Nakatenga pa rin Pero kung titignan mo, may budget doon. Di ba? Ang masama nun, may budget pero wala namang mismong infrastructure na ginagawa. Ghost. Ito sabi may ghost yata ang Senado. Ang militar, natuklasan ng mga senador. Grabe ito, Nelson, Hindi maliit na alaga, 15 billion. Sa isang billion, anomalya din pala ito. Anomalya. Sino kaya proponent nito, no? Sino kaya proponent? Sino pa ba proponent niya? Sino pa ba mastermind, sabi ni Sara Duterte? Sino pa ba ang may hawak ng budget ng Pilipinas? Sige nga, saan ba nanggagaling ang budget ng Pilipinas na nagsisimula? Saan din tatapos? Sino pa ba? Alam ni Sara Duterte Vice President yan, tatay niya naging presidente. Alam kung sino may hawak ng budget ng Pilipinas. Sino? Alam niyo di ba kung sino? Ayoko sabihin dito baka sabihin, bibintang ako. Pero kayo sumagot, sino may hawak ng budget ng Pilipinas, sabi ni Sara Duterte. Di ba? Si Bonjing. Alam mo, ayaw ng Si Dracula at si Bonjing. Pangulong Bongbong na pinaglalangan ninyo mga sundalo, Ang dami na. Di ba? Pinaglalangan ninyo ang sundalo Nagluloko at nyo gagamitin pa natin sila sa ganitong klase ng anomalya. Tingnan mo dyan, Mo, ginamit sa kalokohan yata itong mga sundalo. Hindi tayo sigurado, pero tignan mo Buti ito, naka-live sa Senado. Yon. Nakapagsalita si Defense Secretary Gibo Chodoro. Okay. Nakapagpapaliwanag,
Kung halimbawa, ginaya nila ang ICI, na wag ito ipakita. So, Eh di ikaw ang iisipin mo, naku, ito ang mga, pati pala mga sundalo, Defense Department natin. Defense Department, may mga anomalya. Yan nalilitaw. Oo. Kasi bulag tayo eh. Totoo. Hindi natin nakita, hindi natin alam yung mga pangyayari. Yan po ang importansya na naka-live yung hearing. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit hindi yun nila live? Kung sakali hindi pala naka-live tong kay Gibo, hindi malalaman yung sagot, hindi malalaman to para saan to. Hindi ba? Nakatunga nga naman ng mga Pilipino. Ang dahil pala mga plus project kung hindi lang pala sa militar. Sabi, DOH, ang dahil pang ahensya na hindi naiimbestigahan. Hoy, take note ha, ang naiimbestigahan pala ng solid ngayon ha, DPWH pa lang, doon pa lang sa Bulacan. Yung iba naghahalungkat pa. Kalagitnaan pa, wala pa sa 20% na imbestigahan sa Pilipinas, pinahinto na ang Blue Ribbon. Tanongin mo, ba't pinahinto sila? Bakit si Marcoleta? Harap-harapan tayo na itong inaano ng mga to. Pinahinto si Marcoleta, siya nang nag-iimbestiga. Pinalitan ng mga taong hindi naman nagpapatuloy na mag-imbestiga. Ngayon, si Erwin Tulfo daw ang chairman eh. Nasaan si Erwin Tulfo? Sabi niya, di ba? 2 hearing na daw natitirang hearing. Oh, sa 2 hearing ba yon? Matutumbok mo? Si Marcoleta nga, walang last hearing eh. Unang hearing pa lang, tumbok na eh. Di ba? Diba? Pero ang gusto ko malaman ito, alam ka namang maaprubahan ng budget at may tayo yung building sa base ng Oh. sundalo na hindi alam ng Ah, opisyal. Siyempre, pipirmahan nila yan. Yon, alam ng opisyal. Oh. Yung camp commander, yung kung sino man, di ba? Mm-mm. Siyempre, aprubahan nila. Alam ka naman, pumasok doon yung construction worker ng DPW. Oo. May gagawa kami ito, wala kayong pakialam ha. Yes. Baka kinulata ka ng M16 na pagka nagkataon. Kaya nga. Malalim ito, Jen. At hindi maliit talaga, Hindi 15 billion in 2 years. Sa lahat-lahat na ito. Tapos idadagdag pa natin dyan, Nason, yun namang, anong tawag natin dito, yung ghost project din ng mga health centers Yan pa. under DOH naman. Oh, tama. Kawawa, oh. Kaya pag nagkasakit ka, sundalo ka, health care, wala ka. Kawawa, ordinaryong Pilipino. Yun yung may pera na. Ha? Gobyerno na. Nasa, halimbawa, official ako ng gobyerno, empleyado ako ng gobyerno. May benepisyo ako sa bilang gobyerno. Nahihirapan ako. What if pa kaya yung mga ordinaryong tao nandyan sa mga bahay-bahay ngayon? Kayo, mga nanay, tatay, mga kuya, mga nanonood ngayon. Anong gagawin natin? Ngayon, malakas tayo. Bukas may sakit tayo. Anong benepisyo may bibigay ng mga napakang gobyerno to sa atin? Na puro ganito. Di ba? Kung ang Pilipino ngayon nabubuhay sa sariling sikap. Hindi naman natin siya sabi ang Pilipino umasa sa gobyerno. Dapat may nakukuha mga benepisyo. Di ba? Kagaya, pagtaas ng sahod, may tataas nyo ba? Ay, ika nyo, walang pera. Pero pag pangkurakot, meron. Bilyon, trilyon pa nga. Di ba? Oo. Please. Eto, panoorin natin itong video kayo na humusga nito ha. Eto, kausap niya yata dito si Bronner. Ito yung matagal ng video pero tignan mo na lang. Gusto ko damahin nyo kung ano ang mararamdaman nyo sa video ito. Kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved. Kala mo, pera nila pinamimigay no? Kung umasta, kala mo, pera taxpayer po yan, oy. Amin din galing yan. Umarap na po kayo ngayon, umarap na po kayo sa Senate. I heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and keep your morale high, to always take care of you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week, no, sa Misibis. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HDA. Laki, oh. Now, naipasok Naramdaman ba ito ng mga militar? Yung sabi nito. namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos. Yung 7.5
na nare-receive ng CAPCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. Then the president will approve the budget more or less December 20. So once approve yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Late niya. Sa mga karot yan. Sa yote lang mabibili dyan. 2 karot, magkano? 80 na. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solpok, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the Milmern in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na we are close with the left, hindi totoo yan, no? Gawa-gawa nila yan para lang, alam mo na, yung mga budol-budol. Budol-budol, gawa-gawa lang daw. Sino kaya, sir? Umuwi ka, sir. Umuwi na po kayo, sir, para malaman namin kung sino budol. Magpaliwanag po kayo. May sakit kayo? Ay, sa telepono na. Pwede naman sa telepono siguro. Tatanungin na naman kayo eh. Nasaan ang insertion? Sino-sino po ang kasabwat nyo, no? Hindi naman kayo pagbibintangan, tatanungin na lang kayo eh. Ang mahirap, pinagtatakpan ng mga namiminuno sa atin. Hindi totoo lang. Ito napakatagal na. Mag-iisang buwan na. Mula na 3 linggo na. Mula na tinigil yung hearing na to. Napatawag na ba itong mga to, pati si Romualdez? Nagkaroon na ba naman mga pagkakataon na tawagin yung dalawa na yun? Kung ito hindi si Saldi at hindi si Romualdez, huli na to eh. Oh, lalo pa si Boying ang DOJ, dati. Huli na to mga to. Hindi pa tagalin to. Ba't ngayon parang Malacanang itong si Claire? Parang yata ang Malacanang bakit kayo spokesperson yata ng dalawang ito? Totoo lang. Di ba? Parang kaya yata pitatanggol itong dalawang to. Sa akin lang napapagmamasdan ko lang sa akin palagay napagtatanggol itong dalawang ito, Malacanang. Hindi yung posisyon magtanggol. Di ho ba? Oh. So, yun po, maraming salamat. Ito po yung reaction video natin. Mabuhay kayo. Ito ay lesson. Marami kayong matututunan. Marami kayong malalaman sa ating mga bawat tinatalakay. No? Huwag kalimutan po mag-subscribe para po lagi kayong updated sa ating mga inaanong video. At dito malalaman nyo yung mga katwiran na hindi nyo pa narinig sa talanang buhay nyo. No? Salamat ng marami sa inyo lahat.